Ang mga hamon at kontemporaryong isyung panlipunan sa Pilipinas at daigdig. Sa kasalukuyang panahon ay kinakaharap ng bansa ang iba't ibang hamon at isyung panlipunan na may malaking epekto hindi lamang sa sarili kundi sa buong mundo. Ang mga kontemporaryong isyu tulad ng pagbabago ng klima, mga krisis sa ekonomiya, at mga tensyong politikal ay nagiging sentro ng talakayan at aksyon sa iba't ibang antas ng lipunan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga isyong ito, tayo ay nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga dinaranas na pagsubok ng ating bansa at maging ng daigdig. Bilang panimula ay mahalagang maunawaan ang kahulugan ng kontemporaryong isyu. Upang mas mapalalim ang ating pag-unawa ay kailangan nating suriin ang dalawang pangunahing salita na bumubuo rito. Ang salitang kontemporaryo ay tumutukoy sa mga pangyayari sa kasalukuyan na maaaring magkaroon ng epekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ito ay mga napapanahong paksa na maaaring magdulot ng pag-aalala o pagkabahala sa mga tao. Kasama rin dito ang mga pangyayaring naganap sa nakaraan, ngunit patuloy na nakakaapekto sa lipunan sa kasalukuyan. Samantalang ang salitang issue ay tumutukoy sa mga pangyayari, problema o paksa na nagiging sentro ng talakayan at maaaring magdulot ng pagtatalo. Tandaan na maaaring magdulot ito ng parehong positibo o negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Sa kabuuan, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Saklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang koneksyon sa interes at gawi ng mga mamamayan. Ito ay maaaring naganap o umiral sa nakaraan, ngunit patuloy na umiiral at nagdudulot ng epekto sa kasalukuyan. Ito ay karaniwang pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Maraming issue at hamon na kinakaharap ang ating bansa at maging ang daigdig. Mga hamong pangkapaligiran tulad ng pagkasira at mabilis na pagkaubos ng likas na yaman, ang suliranin sa solid waste management at ang pagbabago ng klima ng daigdig. Mga hamong pang-ekonomiya tulad ng patuloy na paglaki ng agwat ng mga mayaman sa mahirap, unemployment at underemployment, at gera, border disputes at political dynasties. Mga hamon at isyong pangkasarian tulad ng gender inequalities at diskriminasyon. At mga hamon sa pagkamamamayan tulad ng paglabag sa mga karapatang pantao at isyu sa digital at global citizenship. Ang pag-aaral ng kontemporaryong isyu sa Pilipinas at ang kaugnayan nito sa mga isyong pandaigdig ay may malaking papel sa pagbuo ng isang mas malalim na pag-unawa sa ating mundo. Tulad ng pagpapalawak ng ating pananaw, ang pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu sa Pilipinas sa konteksto ng pandaigdigang isyu ay tumutulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malawak na pag-unawa. Ito ang nagsisilbing tulay sa pag-intindi kung paano ang mga lokal na problema ay konektado sa mga mas malawak na pandaigdigang issue tulad ng pagbabago ng klima, terorismo at globalisasyon. Ang pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa. Ang pag-aaral ng mga isyong pandaigdig at kanilang epekto sa Pilipinas ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga lokal na suliranin. Halimbawa nito ay ang mga isyu sa kapaligiran sa ibang bahagi ng mundo ay maaaring magdulot ng epekto sa kalikasan ng Pilipinas. Kaya't ang pagtukoy sa mga ugnayan na ito ay mahalaga sa pagbuo ng mga epektibong solusyon. Ang pagpapabuti ng ating kasanayan sa pagsusuri. Ang pag-aaral ng ugnayan sa pagitan ng mga lokal at pandaigdigang issue ay nag-aambag sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagsusuri at kritikal na pag-iisip. Nakakatulong ito sa mga mag-aaral na magmuni-muni sa mga posibleng sanhi at epekto ng mga issue, pati na rin sa pagbuo ng mga mas mahusay na estratehiya para sa pagresolba ng mga suliranin. Ang paghahanda para sa isang global na komunidad. Sa isang mundong patuloy na nagiging mas konektado, mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga pandaigdigang issue.
Ang mga mag-aaral na may kaalaman sa ugnayan ng mga lokal na issue sa pandaigdigang konteksto ay mas handa na makibahagi at makipagtulungan sa isang global na komunidad. At ang pagpapalakas ng pagkamakabansa at pagkamamamayan. Ang pag-aaral ng kontemporaryong issue sa Pilipinas kasabay ng pandaigdigang mga issue ay nagpapalakas ng pagkamakabansa at pagkamamamayan. Ito ang nag-uudyok sa mga mag-aaral na maging mas aktibong kalahok sa kanilang komunidad at sa pandaigdigang usapan. Ang mga hamon at kontemporaryong isyung panlipunan sa Pilipinas at daigdig.